Yung magandang araw sa inyo mga bayan, no? Update na naman tayo regarding naman dito kay Mike Phillips, ano? Kasi alam naman natin na maraming usap-usapan dati na sasali sa PBA draft itong si Mike Phillips mga bayan, no? And dahil nga dun sa news na yon, maraming mga teams ang naging excited na makuha itong si Mike Phillips, ano, especially nung ganda ng pinakita niya nung FIBA World Cup qualifiers against New Zealand and Australia. Ayan. Pero nung nakarang araw mga bay, no, merong report si Kinito Henson, ano, regarding sa pag-alis ni Mike Phillips sa San Juan Knights, ano, yung team niya sa MPBL dahil balita na meron nga daw siyang offer sa Japan B-League na maglaro, ano. Yan. And ayun na nga, kanina na nga ni-report na and kinonfirm na, okay, na umalis na itong si Mike Phillips mga bayan, no, sa San Juan Knights kasi meron siyang option na mag-opt out sa kanyang contract sa San Juan Knights. So ayun na, nag-submit nga siya ng letter of termination ng kanyang contract. So medyo ano lang, parang hindi nagustuhan ng San Juan yung naging desisyon or yung pag-alis ni Mike Phillips mga bayan, no? Kasi ang ayon sa report, hindi mismo kinausap ni Mike Phillips personally yung management ng San Juan. Instead, yung kapatid niya na si Ben Phillips yung kumausap sa management regarding sa kanyang pag-alis. So actually dalawa sila. Si Abadianyo is aalis din yata kasi meron din siyang offer sa KBL na maglaro. So dalawa yata sila ni Mike na aalis sa San Juan Knights. And ayun na nga, medyo masama yung loob ng San Juan kasi nga sa iniwan sila ng ni Mike Phillips, hindi sila personally kinausap ni Mike Phillips regarding sa pag-alis niya. Okay, para sa Japan B-League. Okay, so wala pang namang confirmation mga ba, no, kung anong team maglalaro sa Japan B-League itong si Motor Mike, pero ang confirmation lang dito is maglalaro nga daw siya sa Japan B-League. And dahil nga dito naudlot yung kanyang PBA draft, ano. So maraming teams ang nanghinayang kasi hindi siya makakasali sa 2027 PBA draft. Okay, so hindi ko lang alam kung magkakaroon ba ng ban sa liga itong si Mike Phillips mga bayan, no? Kasi ang pagkaalam ko is yung mga mababan lang yata is yung nakapaglaro na sa PBA tapos umalis para maglaro sa ibang liga. Yun lang yata yung may 3-year ban. Ito si Mike Phillips is hindi yata siya affected nung 3-year ban na yun, ano, ng PBA kasi hindi pa naman siya nagpapadraft and hindi pa naman din siya lalaro sa PBA katulad ni Terdy Ravenna. Alam ko walang ban si Terdy Ravenna sa PBA. Ayan. So ayun. So medyo napurnada mga bay, no, especially yung mga Hinebra fans. Naudlot yung kanilang plano kasi balita na kukunin, may interesadong kunin sa draft sana ng Hinebra itong si Mike Phillips, ano, kasi base sa drafting seed posibleng mag number 2 kung sakasakali ang Barangay Hinebra, no, ngayong darating na draft. Okay, kaya parang para tumaas yung chances na mag number 2 talaga yung Hinebra sa pick kasi ang number 1 dyan is NLEX. Okay, confirm na yan kasi nakuha nila yung number 1 sa trade nila dati. So parang tinulungan sana ng Hinebra yung ay rather ng PBA yung Hinebra, no, na ma-secure yung top 2 pick kasi yun nga dahil sa group stage format kasi binalik nila yon kasi ang plano sana nila dapat is paghiwalayin yung mga top 3 na nasa bottom, yung Terra Firma, Blackwater and Titan Ultra na makakuha pa sa top seed, ano, na may chances na makulelat sila. So parang ginawa ng paraan ni commissioner na umangat sa rankings yung tatlong kulelat na yun para hindi sila makasecure ng top seed sa draft pick para mag-stay. Malaki yung chances ng Hinebra na mag-stay sa number 2 pick. So, yun nga, parang nabulilyaso yun, parang
Marami nagsasabi na karma daw yung Hinebra, no? Kasi, or yung SMC. Kasi pinaasa sila ni Mike Phillips. So, tingnan natin mga bago saang liga or kung saang team sa Japan B-League maglalaro itong si Mike Phillips. So, sayang, hindi muna natin siya makikita sa PBA. Yun lang mga bay, maraming salamat sa panonood.